Yan, salamat ho. May chocolate. Nay, kahit naman anong benta natin, parang wala naman tayong kinikita. Ang taas-taas yung binabayaran natin interest sa utang natin kay Aling Roxanne. Naku anak, sana maghimala. Para naman lumangoy tayo sa pera, hindi sa utang, di ba? Oh, ano na? Aling Roxanne, Ano nga? Ano nga eh? Ha? Ano? Huling palugit yun na ngayon. Ano, wala pa rin kayo pambayad? Ha? Aling Roxanne, pasensya ka na. Alam mo naman, wala pa kami talagang benta. Pero kapag meron naman, di ba binibigay namin sa'yo agad? Alam nyo, ha? Ang kakapal na pagbumukha nyo! Ha? Ano? Mga ngatwilang ka ba? Mali ka! Huwag naman pong ganyan! Huwag niyo sinasaktan si nanay! Po! Anong wag? Pati magsama kayong dalawa! Diyan ka na! Tagal sa inyo, diba? Ha? Ay, Roxanne, bakit na kayo ganyan nagbabayad? Ano ang babayan? Ano ang bakailan sa inyo? Ang babayan kayo ng utang! Magbabayad ka ba? Hindi ka kailangan maging ganyan! Magbabayad na ba naman sa inyo? Magbabayad? Magkakakuha na po ako ng sweldo sa trabaho. Huwag din po kami ganyan ng nanay ko. Huwag naman po kayo nananakit. Sobra naman po kayo. Sobra? Ikaw mo sobra ka na. Huwag ka bakit? Ano ka? Kakapal na lang ang iyo. Mali na din. Magbabayad ka na utang. Ano gusto mo bayad? Magbabayad? O sige. O dahil na rito. Ano ganyan? Ano? Magbabayad? Sige, ano? Tay, wala naman kayo pambayad, di ba? Di kukunin ko na lang to. Akin na to. Wala. Anong wag? Anong wag? Hindi! Akin na yung lahat! Akin na yung lahat! Ha? Akin na yung lahat! Ha? Ayaw niya magsibayad, di ba? Ha? Bakit? Ha? Ha? Ay, naku! Akin na to! Akin na to lahat! Ha? Oh, tama na! Ha? Mga buwisit kayo! Matuto kayo magbayad! Ha? Matuto kayo magbayad, mga plastic! Buwisit! Ma'am, baka pwede po akong bumali ulit kasi may babayaran lang po kami ng nanay ko. Leah naman, babali ka na naman. Hindi na pumayag si boss na pabalihin ka ulit. Halos pang 1 taon na yung bali mo eh. Sige, sa susunod na lang, Leah, ha? Sir, okay lang po kayo? Sir! Yung gamot ko. Ito po, ito po. Ito po, ito po. Sir, kamusta na po pakiramdam ninyo? Okay na po ba kayo? Medyo okay na. Salamat sa'yo, ha? Walang ano man. Tanggapin mo to. Ay, naku, sir. Sige Hindi po, na, hindi ko po tanggapin mo na, matatanggap tanggapin mo yan. na. Kung ako rin naman ho, sigurong nasa kalagayan na tutulungan niyo rin ako. Kulang pa nga ito eh. Tanda ng Ay, hindi ko po talaga matatanggap. Salamat po. Ayoko po. Hindi po. Sigurado ka. Opo, opo. Sige, kung ayaw mo, di... Pwede ka bang may invite mag-dinner? Po? Dinner? Tandaan mo pa sa salamat ko sa'yo. Pwede naman ho. Gutom na rin po ako eh. Sige. Sige, hintayin kita. Ernesto, salamat nga pala ha. Parati mo na lang ako inaayang lumabas pagkatapos ng trabaho ko. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Wala yun. Kaya, alam mo kasi, mula nung namatay yung asawa ko 5 years ago, ngayon lang ulit sumaya ang buhay ko mula nung makilala kita. Total naman, matagal na tayong magkakilala. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Ernesto, baka naman nabibigla ka lang. Maraming ibang babae dyan. Hindi ako ang para sa'yo. Mahirap lang kami. No.
Lea, kahit anong katayuan mo sa buhay, mahal pa rin kita. Nak, okay ka lang ba? Okay lang ho. Mukha ba bang hindi okay? Nak naman. Siyempre, alam ko kung meron kang iniisip, anak kita eh. Paano mo kasi, Nay, nagtapat sa akin si Ernesto? Mahal na daw niya ako. Anak, umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba siya? Mahal. O yun naman pala eh. Bakit ka nalulungkot? Hindi ba dapat masaya ka? Hindi naman ho kami para sa isa't isa. Payaman siya, mahirap lang tayo. Anak, walang pinipiling estado ang pag-ibig. Iniisip ko ho kasing sasabihin ng iba. Pag naging kami, baka sabihin nila, kaya ko siya ginusto dahil may pera o kaya naman ginagamit ko lang siya. Anak, ang importante, totoo ka sa nararamdaman mo. Huwag mong iniintindi ang sasabihin ng mga ibang tao. Galing! Ang galing! Ano? Paling Roxanne, baka naman po pwedeng habaan nyo ng konti yung palugit nyo sa amin kasi wala pa po talaga kami ibabayad ngayon. Ang galing nyo talaga magdrama, no? Kayong mag-ina? Pwes, hindi na pwede sa akin yung paawa effect nyo. Wala na akong pakialam. Aling Roxanne, grabe naman ho kayong mga gipit. Mas mataas pa ho ang binabayaran naming interest sa inyo kaysa sa utang namin, ha? Hindi ko na problema yon. Kung wala kayong pambayad, pwes, lumayas kayo. Layas! Layas! Aling Roxanne, maawa naman po kayo sa amin. Wala po kami titiran. Oh, problema ko ba yun kung saan kayo titira? Wala akong pakialam. Importante sa akin, lumayas na kayo ngayon. At meron ang uupa dito, kaya lumayas na kayo! Bigyan niyo naman ho sa amin kahit kayong araw lang. Parang awa niyo na ho. Talaga naman, no? Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa. Kailangan ko pera! Ha? Pera! Wala po kami titira. Ano kayo may titiran? Ano pa kailangan? Kahit kayong araw lang po. Ay, ako! Pakiusap pa kayo? Agad na pera, babayaran ka namin. Wala akong pakialam! Umalis na kayo rito! Umalis na kayo! Ano nangyayari dito? Eh, paano ito mag-inan to? Ayaw magbayad. Bakit? Magkano ba utang nila? Babayaran ko na. Ernesto, hindi mo kailangan gawin yan. Lea, ayokong nakikitang nahihirapan kayo ng ganito. Magkano? 10,000, bakit? Balik ko. 1,000 lang pala. Ayan. 30,000 yan, ha? Ayokong nakikita kitang nagmamalit ng ibang tao. Lalong-lalo na kila Lea. Pag binalikan mo sila, ididimanda na kita. Ikaw naman, Mr. Pogi. Kung alam ko lang naman na may magbabayad para sa kanila, hindi ko sila sinisingit. Salamat, ha? Hindi na kayo gagambalahin ng babaeng yun. Ernesto, salamat. Lea, alam mo namang ayokong nakikitang nahihirapan kayong mag-ina. Maraming salamat. Lea, alam mo namang mahal na mahal kita. Pasok kayo, pasok kayo. Ang laki. Hindi naman ako. Ganda-ganda ng bahay. Salamat. Simula sa araw na to, dito na kayo titira. Ha? Ako, Ernesto, alam mo, maraming salamat. Ang dami-dami mo na natutulong talaga sa amin. Diba, anak? Wala, ayaw na Edna. Okay naman kami dun sa tinitirahan namin. Hindi naman namin kailangan tumira dito. Lea, dapat
masanay ka na. Masanay na kayo na dito na kayo nakatira. Lalo pa ngayon, kakasal na tayo. Leia, will you marry me? Congratulations! Kuya? Hoy! Nasaan si Kuya Ernesto? Kayo ho siguro yung kapatid ni Ernesto. Nice to meet you po. Oo, kami nga. Ako nga pala si Renato, siya naman si Bethany. Napakagandang katulong mo naman. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Leia, hindi po ako Renato. Huwag kang nakikipag-usap sa ambisyosang katulong na to. Tawagin ko na lang ho si Ernesto. Hindi! Tabi! Ano nangyari dito? Ha? Kuya! We Leia! miss you! Ah! Leia! Leia! Bethany! Ano nangyari dito? Anong ginawa niyo kay Leia? Anong ginawa? Kuya, umaarte lang yan. Pinatabi ko lang naman siya. Kasi dadaan ako at nakaharang siya. Ewan ko bakit nagpakahulog siya sa pool. Hindi naman pala siya marunong lumangoy. Di ba, Renato? Hindi ganyan ang anak ko! Ano ibig mong sabihin? Sinungaling ako? At hindi sinungaling ang anak ko naman! Tama na yan! Tira! At tribidang nanay? Alam mo, kuya, ang plastic talaga ng Leia na yun. Kunwari lang, mahal ka niya, pero halata namang pera lang ang gusto nun sa'yo. Dumagdag pa yung nanay ng Leia na yan. Malamang sinulsulan niya yung anak niya para makautot ng pera sa'yo, kuya. Hoy, kayong dalawa ha? Wala akong pakialam sa sasabihin niyo sa kanila. Kailangan tanggapin niyo sila whether you like it or not. Ernesto, we have to do something. Dahil kapag nawala si Kuya, mahahati yung mana natin sa Leia na yan. Huwag kang mag-alala, ate. Gagawa tayo ng paraan para mapalayas siyang mag-inang yan sa bahay na to. Hindi lang sa bahay na to, pati sa buhay ni Kuya sa lalong madaling panahon. Ernesto, pasensya ka na ha, pero napagdesisyon namin ni nanay na habang hindi pa tayo kasal, mas mabuti sigurong bumalik muna kami sa bahay namin. Oo, Ernesto, kasi ayaw naman namin nagkakagulo kayo ng mga kapatid mo nang dahil lang sa amin ni Leia. Na Edna, Leia, hindi kayo pwedeng umalis sa bahay na to. Tama si Kuya. Huwag na kayong umalis. Pasensyahan niyo na kami, ha? Na-realize kasi namin na
mahalan talaga kayo ni Kuya. At eventually, magiging isang pamilya na rin tayo kapag kasal na kayo. Kuya, pigilan mo sila. Huwag kang silang paalisin. Dahil sa ayos na kayo, sige. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ha? Simula bukas, si Lea magtatrabaho na sa restaurante ni Chavez. Ito, halika. Bago tayo mag-start, kailangan siguraduhin mo munang, good morning, malinis itong loob at yung labas ng restaurant, ha? Wala namang problema pagdating sa linis. Dati naman akong janitress. Ganun ba? At saka isa pa, siguraduhin mo ring malinis yung kitchen dahil dito ka magluluto, dito natin ipe-prepare lahat ng pagkain na isa-serve natin. Basta pagdating sa linis, maaasahan mo. Galing mo talaga. Resto pa. Pinatulan niya na si Sir Ernesto para magkapera. Ang tawag dyan, politiker. Kayo dalawa. Pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo, ha? Hindi yung buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan ninyo. Ngayon, kung hindi nyo kayang respeto ang Ma'am Lea ninyo, ay bukas ang pinto, pwede na kayong umalis. Tama na, huwag mo silang pagalitan. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Tupad. Kumuha ka ng tubig. Please. Ayos ka lang? Anak, kumusta na bang pakiramdam mo? Maayos na po. Pwede na ba tayong umuwi? Mukhang napagod lang naman ako kanina dahil na-excite ako magtrabaho sa restaurant. Nagalala ako sa'yo kanina eh. Hintayin na lang natin yung resulta ng lab result mo. Oo nga. Sige. Ano ka muna? Hindi ka muna. Hindi, okay naman po. Okay mo? Opo. Sige. Ay, talaga. Dok, ano pong resulta? Everything is normal. Wala kayong dapat ipag-alala. Okay naman po pala. Congratulations, Ernesto and Lea. Magkaka-baby na kayo. Magiging tatay na ako. Salamat, Dok. Magiging tatay na ako, Lea. Magiging tatay na ako. Iwan niyo. Let me guess. Sadyang nagpabuntis ang bruha para lalong mapaikot si Kuya. Paano na ngayon ang gagawin natin? Mas matindi na lalo ang kapit niyan kay Kuya. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong plano. Bethany, Renato, nandito pala kayo. May dala akong luto ni Nanay. Tikman nyo, masarap ito. Oh, thank you. Nag-abala ka pa. Eh, marami naman tayong pagkain dito. Gusto ko sanang ilagay sa menu. Kasi naghahanap yung mga customer ng lutong bahay na affordable. Yun nga lang, hindi kasi nababagay yung mga ganitong klaseng pagkain sa restaurant natin. Nababagay ito sa mga... Yan, sa mga karinderya, yung mga nirarasyon. Yun. Pero masarap. Salamat. Paano mauna na ako sa inyo, ha? Magkita na lang tayo dun sa celebration for the anniversary. Sandali lang, Lea. Napansin ko, wala na tayong stock ng chicken wings. Pwede pakicheck mo yung freezer? Kaka-check ko lang ng kagabi, ha? Madami pa? Naubos na ba? Marami tayong orders today. Pwede pakicheck?
Sigurado kang nalak mo maigi, ha? Oo naman. Good. Si Kuya. Hello, Kuya. Grabe, Dani. Nandiyan ba si Leia? Kanina daw umalis eh. Hindi pa nakakabalik ng bahay hanggang ngayon. Naku, Kuya. Pauwi na rin kami ng mansion. Hindi naman siya nagpunta dito. Baka may ibang pinuntahan? Okay. Sige. Okay, Kuya. Nakahanap si Leia. Hindi na mahanap ko. Leia! Ernesto! Sandali. Sino may gawa sa'yo nito? Yung mga kapatid mo, napakasalbahe nila. Pati anak natin dinadamay nila sa galit nila sa akin. Ako walang yan ng mga yan. Walang yun. Nakakatiim sa akin yan. Hindi na. Hindi ko sila mapapatawad. In behalf of Ernesto, we would like to say happy 25th anniversary sa Restaurante de Chavez at sa ating lahat. Hindi ito tatagal ng ganito kung hindi naging maganda ang pamamalakad namin magkakapatid. Restaurante de Chavez is in good hands. At bilang mga kapatid ni Kuya Ernesto, we will make sure na hindi ito mapupunta sa isang manggagamit at masamang tao. Cheers! Cheers! Tigilan niya yan! Magagamit kayo. Wala kayong putang na loob. Napakasabang mga ugali ninyo. Buti alam mo, nakakalungkot lang at nakalabas ka pa ng freezer. Alam niyo talagang kaluluwa ninyo. Pati batang walang kamuang-muang, dinadamay niyo sa galit ninyo sa akin. Sana nga malaglag na yung batang yan. Para yan sa akin. Yun naman para kay Ernesto. Ito naman para sa anak ko! Tama na, Le! Tama na! Stop! Kuya! Pasalamat kayo, yan lang ang inabot nyo. Sa susunod, ipapakulong ko na kayo. Sige na, lumayas kayo dito. Yes! Ang mahalaga, mag-aral ka ng mabuti para hindi ka matulad sa akin. Sorry, pasensya. Talaga po ba wala na po tayong ibang kamag-anak? Sabi nila, ikaw raw pinakamasipag dito. Kamayin mo! Hindi ka aalis hanggat di mo natatapos linisin yung kailangan. I love you, Nay. I love you, Lola. Tinanggalan nila ng karapatan yung anak ko sa bahay nila, sa mga ari-arian. Isisigawan ako, walang karapatan yung anak mo. Ang akin lang po naman, maibigay nilang nararapat para sa anak ko, yung karapatan lang po niya, hindi po para sa akin. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang martir. Kaya si Leia, ipinack up na ang mahaba niyang pasensya para rumesbak na. Abangan ang part 2 ng laban ni Leia sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.